Ang isang lampa at ang isang dalaga ay nagtulungan, para labanan ang mga multo matapos silang makidnap at mapasukan ng kakaibang nilalang ang kanilang katawan. Nagsimula ang lahat sa isang normal na araw ng si Momo, isang kilalang pasaway na babae, ay iniwan ng kanyang boyfriend na mukhang pera. Kahit sinabihan siya ng masasakit na salita at sinipa pa sa tiyan bago iwanan, labis pa rin ang kanyang lungkot dahil ito ang kanyang unang nobyo. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan, nagtatanong kung ano bang nakita niya sa lalaking iyon. Sinabi ni Momo na kahawig daw ito ng paborito niyang artista, at matagal na niyang gustong magkaroon ng machong boyfriend. Habang naglalakad si Momo sa hallway ng paaralan, napansin niyang binubuli ang isang binata, kaya't umupo siya sa tabi nito at kinausap si Ocaron, at agad na umiwas ang mga bully dahil walang may gustong makabangga kay Momo. Pagkatapos ay umalis siya ng puno ng pag-alala sa kanyang dating relasyon, at bigla namang dumating si Ocaron at pasigaw na sinabi na alam niyang in love si Momo. Humarap si Momo at sinabing huwag siyang managinip ng gising, dahil kahit desperada siya ay hindi siya magkakagusto sa gaya ni Ocaron. Pero ipinaliwanag ni Ocaron na hindi ang kanyang sarili ang tinutukoy niya, kundi ang pagmamahal ni Momo sa pahayagan na may artikulo tungkol sa mga UFO. Nagalit si Momo at sinabihan siyang tumahimik dahil wala siyang pake sa mga alien, at kakahiwalay lang niya at wala siyang oras para sa mga kaartehang ito. Sinabi pa niya na kaya siguro walang kaibigan si Ocaron ay dahil masyado siyang mapilit na tao, kaya't natameme si Ocaron, ngunit agad namang napagtanto ni Momo na mali ang kanyang ginawa kaya pinulot niya ang libro at humingi ng tawad. Sinabi niya na hindi siya naniniwala sa mga alien, pero naniniwala siya sa mga multo. Tumawa si Ocaron at nag-argumento sila kung ano nga ba ang totoo, at naghamunan sila na patunayan ito. Pagdating ng gabi, pumunta si Momo sa isang lumang ospital na sinasabing pinupuntahan ng mga alien. Sa kabilang banda, pinapapunta naman niya si Ocaron sa isang abandonadong tunnel, na may pinaniniwalaan na may mga nagpapakitang mga multo. Kinakabahan si Ocaron habang papalapit sa tunnel dahil para bang hinihila siya nito, kaya't tinawagan niya si Momo at tinanong kung nakakita na ba siya ng multo. Sinabi ni Momo na hindi pa siya nakakakita, pero sigurado siya na totoo ang mga ito dahil ang kanyang lola ay isang albularyo. Bata pa lang siya ay tinuruan na siyang gumawa ng ritual tuwing lalabas siya ng bahay, kaya't kailangang nakataas ang kanyang daliri sa kanyang ulo habang naglalakad patungong paaralan. Aminado si Momo na palagi siyang nahihiya at madalas siyang pinagtatawanan sa ritual na iyon, at sa sobrang inis niya ay nakipagtalo siya sa kanyang lola at tumigil na sa pagsunod sa ritual. Ngayon ay napagtanto ni Momo na hindi siya galit sa kanyang lola, kundi sa mga lalaking nambabastos sa mga ginagawa ng kanyang sexing lola. Sinabi niya kay Ocaron na masaya siya sa kakaibang trabaho ng kanyang lola, kaya't gusto rin niyang maniwala sa mga multo. Matapos ikwento ang lahat ay tinanong niya si Ocaron kung bakit interesado siya sa mga alien. Sinabi ni Ocaron na wala naman siyang dahilan, gusto lang talaga niya at agad itong naintindihan ni Momo. Sa ilang sandali ay biglang nakakita si Ocaron ng mga bakas ng dugo sa sahig, na huminto mismo sa kanyang kinatatayuan. Nang lumingon siya ay laking gulat niya nang makita ang multo ng isang matandang baliw, na nagsasabing kukunin niya ang kanyang pototoy, at hahayaan niya si Ocaron na mabuhay. Dahil sa takot ay tumakbo siyang sumisigaw, kaya't tinanong siya ni Momo kung anong nangyari, at sinabi ni Ocaron na nakakita lang siya ng matandang bastos na babae, at pilit niyang tinatanggi na multo iyon. Sinabihan siya ni Momo na huwag tumakbo, dahil kapag nahuli siya ni Turbo Lola ay tatamaan siya ng sumpa habang buhay. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil nahuli agad si Ocaron ng multo, at narinig na lang ni Momo ang mga sigaw ni Ocaron bago tuluyang na-disconnect ang kanyang tawag at naging pula ang screen ng cellphone niya. Alam niyang nasa panganib si Ocaron kaya't agad siyang tumakbo para tulungan ito, pero biglang namatay ang ilaw, at may lumitaw na tatlong kakaibang nilalang. Sinubukan ni Momo na tumakas, pero nahuli siya ng mga lalaki at nagising siya na nakagapos sa isang espesyal na upuan. Inamin ng tatlong lalaki na sila ay mga alien mula sa planetang Serpo, isang lugar na puro lalaki lang ang naruroon. Dahil sa labis na paggamit ng kanilang organismo ay nawala na sa kanila ang kakayahang makaramdam ng emosyon, kaya't pumunta sila sa planetang Earth para humanap ng mga babae na makakatulong upang gumawa ng panibagong lahi. Ang isa sa mga alien ay biglang naglabas ng kakaibang pototoy, dahilan para mapasigaw si Momo at ginamitan siya ng hypnosis at nawalan siya ng malay. Bago sila makapagsimula sa kanilang operasyon ay tumunog ang cellphone ni Momo, at nang sinagot ito ng isa sa mga alien ay biglang lumabas si Turbo Lola at sinipa ang alien palayo,
at kinagat ang bayag ng isa pang alien na lumipad sa lakas ng tama. Bagamat naguguluhan, natuwa si Momo na makita siya kahit na ang katawan ni Ocaron ay sinapian na ng multo. Pagkatapos ay nakiusap si Momo na tulungan siya, pero si Turbo Lola ang gumagamit sa katawan ni Ocaron. Kasabay nito, nagbago ng anyo ang mga alien at umatake, pero mabilis na umilag si Turbo Lola at winasak ang katawan nito. Inatake siya ng huling alien gamit ang malakas na atake at itinapon siya sa pader, at sa sandaling nabawi ni Ocaron ang kontrol sa kanyang sarili, nakiusap siya sa mga alien na palayain si Momo. Sinabi niyang noon pa man ay gusto na niyang maging kaibigan ang mga alien, dahil wala siyang tunay na kaibigan, at paulit-ulit siyang nagtangkang makipag-ugnayan sa kanila mula pagkabata, pero hindi sila nagpapakita kailanman. Lagi siyang binubuli ng mga kaklase niya at parang wala siyang halaga sa iba, hanggang dumating si Momo at trinato siya na parang tunay na tao. Dahil sa kabaitan ni Momo, nangako si Ocaron na ililigtas niya ito kahit kapalit pa nito ang pagiging isang halimaw. Muling naging multo si Ocaron, pero agad siyang binaril ng alien at pinilit bumalik sa pagiging tao, at napagpasyahan ng alien na itapon siya dahil wala raw silbi ang mga lalaki sa kanila. Sinimulan nitong manipulahin ang isipan ni Momo, at habang lumalaban siya, naalala niya ang payo ng kanyang lola na palayain ang enerhiya mula sa tuktok ng kanyang ulo. Nagtataka si Momo kung bakit bigla niyang naalala iyon, pero sinubukan pa rin niya, at nang pinakawalan niya ang kanyang kai ay biglang nabasag ang aparato na pumipigil sa kanya. Dahil dito ay nagulat ang lahat, at doon niya napagtanto na matagal na siyang inihanda ng kanyang lola para sa sandaling ito. Naramdaman niya ang lakas sa kanyang katawan, at sa isang malakas na sipa ay napalipad niya ang alien papuntang buwan, na siya palang tunay na anyo ng kanilang sasakyang pangkalawakan. Sa pag-aakalang tapos na ang laban, sinabi ni Momo na kailangan na nilang tumakas, ngunit bigla siyang inatake ni Ocaron, na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Turbo Lola. Sinabi ni Momo na pakawalan niya si Ocaron, at sa lakas niya ay naitaboy niya ang matanda palabas ng katawan nito, ngunit si Ocaron ay nagsimulang magpumiglas sa matinding sakit. Sa ilang sandali, ipinahayag ni Turbo Lola na hawak pa rin niya ang pototoy ni Ocaron, at habang hawak niya iyon ay kontrolado niya ang katawan nito. Pinilit ni Momo na ibalik ang pagkalalaki ni Ocaron, ngunit hinamon siya ni Turbo Lola sa kanyang teritoryo para sa isang patas na laban kung gusto niyang iligtas si Ocaron. Sa kabilang banda ay bumulusok pababa ang sasakyan ng mga alien at tumama sa gusali, ngunit nakaligtas si Momo at Ocaron. Makalipas ang ilang sandali, ipinasok ni Momo ang kanyang enerhiya sa katawan ni Ocaron upang manatili siyang tao, at napagtanto nila na totoo nga ang mga alien at multo, dahil nasangkot na sila ng husto. Tinanong siya ni Ocaron kung paano nila matatanggal ang sumpa, at sinabi ni Momo na kailangan nilang bugbugin si Turbo Lola para lumayas siya. Naglakad palayo si Ocaron at naghubad ng mga damit, at ipinasuot niya ito kay Momo at sinabing umuwi na siya. Nang tumanggi si Momo na iwanan si Ocaron, tinanong siya ni Ocaron kung sigurado siya dahil isa lang naman siyang walang kwentang lalaki. Sa pagkakarinig ni Momo, parang gumuho ang kanyang mundo dahil iyon ang eksaktong linya ng paborito niyang aktor. Dahil sa kilig ay pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at tinanong niya ang buong pangalan ni Ocaron. Nang sinabi nito na Ken Takakura ang kanyang pangalan, nabigla siya ng husto dahil katulad ito sa pangalan ng paborito niyang aktor. Hindi niya matanggap ang katotohanan, kaya't nagsimulang magwala si Momo sa sahig, at pilit na kinakalimutan ang kanyang narinig. Sa gitna ng kaguluhan, muling nakakakuha ng kontrol si Turbo Lola sa katawan ni Ocaron. Nagmadaling humingi si Ocaron ng espiritual na enerhiya mula kay Momo, ngunit bigla siyang pinalipad nito gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Momo na kailangan nilang magtakda ng mga patakaran kung gusto nilang magtulungan. Una sa listahan, bawal banggitin ang tunay na pangalan ni Ocaron, kaya tatawagin na lang niya itong Ocaron dahil miyembro ito ng occult club. Walang nagawa si Ocaron kundi ang pumayag, at habang pauwi sila sa syudad ay nag-aasaran pa rin sila. Pagsikat ng araw, inanyayahan ni Momo si Ocaron sa kanilang bahay, ngunit kailangan daw nitong maligo at magpalit ng malinis na damit, at humingi ng tulong mula sa isang eksperto na si Ed Calwag. Ngunit bago pa sila makapasok, binalaan siya ni Momo na galit ang kanyang lola kapag may lalaking dinadala siya sa kanilang bahay, at halos mapatay nga raw nito ang dati niyang nobyo. Dahil doon ay kinabahan si Ocaron, at pagpasok pa lang nila sa gate ay bigla siyang nasunog. Dahil sa kaba, itinapon siya ni Momo sa kanal, at doon niya natuklasan na mayroong nakalagay na pangontra sa masasamang espirito kaya't nagliyab si Ocaron.
Agad itong tinanggal ni Momo para makapasok si Okaron, at doon lang niya napansin na nag-iba ang ayos ng kanyang buhok matapos itong masunog. Pagkatapos ay pinapapasok niya ito sa kanilang bahay, at buti na lang ay wala ang lola niya, ngunit pinaghintay niya ito sa labas ng kwarto habang siya ay nagbibihis. Ngunit nang huminto si Momo sa pagbibigay ng enerhiya sa katawan ni Okaron, nagsimulang maging multo si Okaron at biglang sumugod sa kanyang kwarto. Pinatalsik siya ni Momo at sinabihang huwag tumingin habang siya ay nagbibihis, at pagkatapos magpalit ng damit, binigyan niya si Okaron ng lumang damit pero nahihiya pa rin ito sa loob ng kwarto ng babae. Bigla siyang tinanong ni Momo kung totoo ba ang sinabi ni Turbo Lola, kaya't agad na tinignan ni Okaron ang kanyang pototoy, at sa kanyang pagkabigla ay totoo nga na nawalan na siya ng 2 itlog. Habang nataranta si Okaron, tinukso lang siya ni Momo at sinabihan na ipakita ito sa kanya, ngunit sinisi siya ni Okaron dahil si Momo ang nagtulak sa kanya papunta sa abandonadong lugar. Sinabi ni Momo na siya raw ang unang lumapit at nagkwento tungkol sa mga alien, ngunit tumahimik si Okaron at inamin na umaasa siya na magiging magkaibigan sila. Pero ngayong naiintindihan na niya na magkaiba sila, humingi siya ng paumanhin sa pagdala sa kanya sa panganib at sinabing huwag na lang siyang pansinin kapag natapos na ang kaso. Nalungkot si Momo at sinabi na kung palagi siyang nagtataboy ng tao, hindi siya magkakaroon ng kaibigan. Lumapit si Momo at sinimulang kausapin si Okaron para mapatawa ito, pero tinawag siya nitong pangit. Dahil dito ay nagalit si Momo, ngunit sinabi ni Okaron na ang mga sinasabi niya ay nakakasakit sa kanyang sensitibong puso. Habang nagtatalo sila ay biglang tumunog ang doorbell, at akala ni Okaron ay dumating na ang sexing lola ni Momo. Sinabihan ni Momo si Okaron na manahimik dahil hindi ganon ang tunog ng kanilang doorbell. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang lola noon, na may 2 klase ng doorbell sa kanilang bahay, ang isa ay para sa tao at ang isa ay para sa masasamang espiritu, at ang isa sa mga ito ay nasa labas lang ng kanilang pinto. Nang mapagtanto ni Momo na baka nakapasok ang masamang espiritu dahil inalis niya ang harang sa gate, kinabahan siya at agad siyang nagdesisyon na ibalik ito para maprotektahan ang kanilang bahay. Sinabihan niya si Okaron na manatili muna sa labas ng kanilang bahay hanggang sa dumating ang kanyang lola. Ngunit paglabas nila, biglang dumilim ang langit at lumabas ang makakapal na pader sa paligid ng bahay at hardin. Sa mga sandaling ito ay nataranta sila, at napagtanto nila na hindi na nila maibalik ang harang sa gate dahil naging bahagi na ito ng pader. Kasabay nito ay biglang nagdurugo ang kanilang ilong, at nang tiningnan ni Momo ang paligid ay nakita niya ang isang dambuhalang halimaw na nakabiting patiwarik sa itaas ng kanilang bahay. Tinawag sila ng halimaw na masasamang sinungaling at tinangkang suntukin sila, ngunit tinulak ni Momo si Okaron para mailayo, kaya't ang harang at ang pader ang tinamaan ng halimaw. Sinimulan silang habulin ng dambuhalang halimaw na parang sumo wrestler, habang sumisigaw kay Okaron na ibigay sa kanya ang pototoy niya. Naguguluhan si Okaron at napaisip kung bakit marami na ngayong naghahanap sa pototoy niya. Napagtanto niya na ang halimaw ay hindi isang espiritu kundi isang alien na kilala bilang Flatwood Monster, isang nilalang na nakita na sa iba't ibang panig ng mundo. Sa palagay niya, ang doorbell na pang-espiritu ay tumunog dahil sa alien, na baka may pagkakatulad sa mga espiritu. Nagsimulang maglabas ng makamandag na usok ang halimaw, kaya't binalaan ni Momo si Okaron na mamamatay sila kung wala silang gagawin. Ngunit mas lalong lumala ang sitwasyon nang muling kontrolin ni Turbo Lola si Okaron, at sinubukan ni Momo na pigilan ang multo habang inaatake sila ng halimaw at winasak ang kanilang bahay. Pagkatapos ay tumakbo sila at nagtago sa isang lumang bodega, at doon napigilan ni Momo ang multo pansamantala, ngunit nanatiling sinumpa ang kaliwang kamay ni Okaron. Tinangka ni Momo na alisin ang sumpa ng tuluyan, pero naisip ni Okaron na hayaang manaig ang sumpa sa kanyang katawan upang magamit ang kapangyarihan nito laban sa alien. Sa mga oras ding iyon ay natagpuan sila ng alien at sinira ang bodega. Nang makaligtas sila ng bahagya ay hiniling ni Okaron na bitawan ni Momo ang sumpa sa kanyang katawan, ngunit kontrolin ang epekto nito sa kanyang isipan upang mas magamit niya ito ng maayos. Aminado si Momo na hindi pa siya bihasa at sinubukan niya, at habang nagpapakawala ng panibagong shockwave ang alien, nagtagumpay si Momo sa pagbibigay kay Okaron ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Napahanga si Momo, pero laking gulat niya nang mapansin niya na naging tamad at malungkot si Okaron sa bagong anyo nito. Tinangkang patayin ng alien si Okaron sa isang atake, pero nakaiwas siya sa huling sandali gamit ang bilis ni Turbo Lola, at napunit pa niya ang mga daliri ng alien. Malaki ang tiwala ni Momo na mananalo sila,
pero biglang umubo ng dugo si Okaron at nawalan ng kapangyarihan. Tinadyakan siya ng alien sa lupa, pero bago ito makagalaw ay hinila siya pabalik ni Momo, at humingi ng paumanhin si Okaron dahil hindi niya kinaya ang kapangyarihan ni Turbo Lola. Muling nataranta si Momo kung paano nila matatalo ang halimaw, pero bigla siyang nakaisip ng ideya. Dahil sumo technique ang gamit ng alien, naisip niya na kung mapaluhod nila ito o mapahawak ang kamay sa lupa, matatalo ito ayon sa patakaran ng sumo. Tinawag siya ni Okaron na isang gagong henyo at muli silang naghanda para umatake. Sa tulong ni Momo, bumalik ang kapangyarihan niya at sumugod siya sa alien, at mabilis niyang pinunit ang binti nito. Tinapos ni Momo ang atake gamit ang kanyang lakas para mapalapat ang kamay ng alien sa lupa, at nang tumama ito ay nagsimulang matunaw ang alien. Ngunit dahil sa kakaibang lakas ng halimaw, nag-backflip ito pabalik bago pa man tumama sa lupa ang kanyang pangalawang kamay. Hinawakan ng halimaw si Momo at itinapon siya sa pader, at nagsimulang kainin ng sumpa ang katawan ni Okaron ngunit bigla itong huminto. Nang lumingon si Okaron kay Momo, nagulat siya nang makitang lumalaban pa rin ito kahit sugatan na siya, at tinawag ni Momo ang alien na mandarayang nilalang, dahil lumalaban pa rin ito kahit halatang talo na. Pagkatapos nito ay nagwala ang alien, at binugbog si Momo ng husto hanggang sa mabutas ang pader. Nang mapagtanto ni Momo na sapat na ang butas na nilikha niya para makaalis sila sa kamatayan, hinila niya si Okaron at muling inilagay ang harang sa gate, at muling gumana ang proteksyon sa kanilang bahay. Nasunog ang alien dahil sa harang, habang mahigpit na niyakap ni Momo si Okaron para hindi ito madamay. Nang tuluyang matunaw ang alien ay bumalik ang lahat sa normal, at natuwa si Momo na nanalo sila, pero bigla siyang nawalan ng malay dahil sa sobrang pagod at paggamit ng kapangyarihan. Nang sinubukan siyang tulungan ni Okaron ay biglang lumabas si Turbo Lola mula sa kanyang katawan, at nang hinawakan niya si Momo, biglang may lumipad na pako at tinamaan ang ulo ni Turbo Lola na naging dahilan para siya ay mapalipad. Dumating ang sexing lola ni Momo na si Seiko, at sa tingin niya ay isa na namang talo ng lalaki ang dinala ng apo niya, at ngayon ay hindi pa tao. Nang sumugod si Turbo Lola ay nasunog siya sa harang na nilagay ni Seiko, at alam na niya kung sino ang panalo dahil nakakulong na ang multo sa isang magic barrier. Nang muling sinubukan ni Turbo Lola na umatake ay nasunog siya agad, kaya't nagbanta si Turbo Lola na kapag pinatay siya ay mamamatay din si Okaron. Ngunit sinabi ni Seiko na wala siyang pakialam, dahil mas mabuti pang araw na mawala ang lahat ng lalaki sa buhay ni Momo. Pagkatapos ay gumuhit siya ng panibagong magic circle at binura ang maliit na parte ng una, kaya't muling nasunog ang multo. Lumipas ang ilang oras bago nagising si Momo sa kanyang kwarto, at pagdilat niya sa kanyang mga mata ay agad niyang naisip si Okaron. Agad siyang bumaba at nakita niya na nanunood muli ng Viva Max ang kanyang sexing lola, katulad ng madalas nitong gawin noong kabataan niya. Tinanong ni Momo ang kanyang sexing lola kung nakakita ba ito ng lalaking nakasalamin, at sumagot ang lola niya at tinanong kung dinala ba ni Momo ang binata sa isang lugar na puno ng espiritual na enerhiya. Sumagot ng oo si Momo, saka nagtanong kung ano ang nangyari kay Okaron, at sinabi ni Seiko na winasak na niya ang masamang espiritu, kaya't nagpanik si Momo. Bigla namang nagiba ang tono ni Seiko at binanggit ang mga hinanakit niya mula sa nakaraan, noong tinawag siya ni Momo na isang peking espiritista at sinabi niya na hindi totoo ang mga multo. Lumuhod si Momo bilang paghingi ng tawad, at desperadong nagtanong kung ano talaga ang ginawa ng lola niya kay Okaron. Sinabihan siya ni Seiko na pumunta sa pangunahing dambana, ngunit napamura si Momo habang papunta roon at iniisip na baka abo na lang si Okaron. Sinisisi ni Momo ang kanyang sarili, dahil gusto lang naman ni Okaron na magkaroon ng kaibigan, pero siya pa ang naging dahilan ng pagkasumpa nito. Ngunit pagbungad niya sa loob ng kanilang dambana, nakita niya na maayos lang at kumakain ng kanin si Okaron. Nakahinga ng maluwag si Okaron nang makita si Momo, dahil inakala niya na nasaktan niya ito, ngunit sinarhan lang siya ni Momo ng pinto dahil bigla niyang napagtanto na nag-alala siya para sa isang lampa. Pagkatapos niyang murahin si Okaron dahil buhay pa ito, saka lang siya nakaramdam ng ginhawa. Dumating si Seiko at tinukso si Momo, tinanong niya kung may gusto ba siya sa isang lampa, ngunit sinabihan siya ni Momo na tumigil, at saka ipinaliwanag ni Seiko na ikinulong niya si Okaron sa dambana para hindi siya makontrol ni Turbo Lola. Ipinaliwanag ni Momo na ninakaw ni Turbo Lola ang mga itlog ni Okaron, at dahil responsibilidad niya ito, gusto niyang tapusin ito ng maayos, tulungan si Okaron na mabawi ang nawala sa kanya at talunin ang kalaban. Ikinwento rin ni Momo na may mga alien siyang nakilala at nagising ang kanyang psychic power,
pero hindi naniniwala si Seiko sa mga alien. Sinabi ni Seiko na kalimutan na ni Momo ang ideyang magiging normal si Ocaron, dahil si Turbo Lola ay isang makapangyarihang multo na nabubuhay na noon pa. Sa kabila nito, mas lumala pa ang sitwasyon dahil may isa pang malakas na espiritu sa tunnel kung saan siya kamakailan lumipat, at nagsanib na raw ang dalawang ito. Nang sinubukan ni Seiko na palayasin ang multo ay hindi man lang siya makapasok dahil sobrang lakas ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng tunnel. Ibig sabihin ay imposible itong talunin hanggat nasa kanyang teritoryo pa ito, at siguradong mamamatay si Momo kung pipilitin niya. Pero kahit delikado ay buo ang loob ni Momo na tulungan si Ocaron, kaya't sinabi ni Seiko ang tanging paraan para manalo. Kailangan nilang hamunin si Turbo Lola sa larong habulan, at palabasin ito sa nasasakupan niya, ngunit hindi ito magiging madali dahil ang kanyang teritoryo ay ang buong lungsod. Kung sakaling mailabas nila si Turbo Lola ng lungsod nang hindi nahuhuli, lubha siyang manghihina at madali na siyang talunin. Gayunpaman, kinakabahan si Momo dahil alam niyang wala siyang laban sa bilis ni Turbo Lola, pero agad siyang nilinaw ni Seiko, hindi naman daw siya ang tinutukoy niya. Biglang bumukas ang pinto at sinabi ni Seiko kay Ocaron na kailangan niyang talunin si Turbo Lola sa karera. Ngunit nagrereklamo si Ocaron dahil napakahina ng kanyang katawan, at ilang segundo lang ang kaya niya sa kanyang superpower mode. Sinabi ni Seiko na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magsimula na agad sa kanyang pagsasanay. Inutusan siya ni Seiko na gayahin niya ang ginagawa ni Saitama at buhatin si Momo habang tumatakbo para mapigilan ang sumpa na tuluyang lumalamon sa kanya. Sinabihan rin niya si Momo na palakasin ang kanyang kapangyarihan, dahil handa na siyang sanayin silang dalawa kinabukasan. Nang sumunod na araw, napunta sa alanganin si Ocaron dahil kailangan na niyang magbanyo, pero hindi pwedeng mawala ang kapangyarihan ni Momo sa kanya, dahil magkakaroon ng pagkakataon na kontrolin ang kanyang katawan ni Turbo Lola. Ipinahayag ni Seiko na samahan na lang siya ni Momo habang nagbabanyo, pero agad nilang sinabi na hindi iyon ang gusto nila. Dahil dito ay nagtataka si Seiko kung paano nga ba nagawang kontrolin ni Momo ang sumpa. Ipinaliwanag ni Momo na nakakakita siya ng aura sa paligid ng mga bagay, at kapag pinupunit niya ang aura ng multo na nakapalibot kay Ocaron, bumabalik ito sa pagiging normal. Sa sandaling ito ay limitado pa lang ang kapangyarihan niya sa paggalaw ng mga aura, pero noong una niya itong naranasan, pakiramdam niya ay isa siyang Diyos. Sinabihan siya ni Seiko na subukan niyang pakiramdaman ang aura gamit ang kanyang katawan sa halip ng mga mata para mas lumakas siya. Sinubukan ni Momo ang kanyang payo, pero hindi ito gumana at nag-transform si Ocaron. Nang maibalik siya sa normal ay halos maihina siya, at agad na tumakbo papunta sa bahay ni Momo para magbanyo. Hinabol siya ni Momo para mapigilan ang susunod na pagbabagong anyo, at sumama si Seiko para panoorin ang mangyayari. Sa huli ay naranasan ni Ocaron ang pinakamalupit na kahihiyan sa buong buhay niya, na pinapanood siya ng mga babae habang dumudumi. Habang tinatanong ni Seiko ang tungkol sa kapangyarihan ni Momo, biglang lumitaw si Turbo Lola sa katawan ni Ocaron sa loob ng bahay. Pagkatapos ay tinawag ni Momo ang kanyang lola, pero hindi ito makagalaw at may lumalabas na dugo sa kanyang ilong at sa kanyang tenga. Sinabi ni Turbo Lola na kaya niyang lagyan ng sumpa ang kahit sinong makita ni Ocaron, at pwede na niyang patayin si Seiko kung gugustuhin niya. Ngunit sinabi ni Turbo Lola na mas gusto niya na makipaglaro, kaya't hinamon niya si Momo na pumunta sa tunnel ngayong gabi para makipaglaban, at kung tatanggi siya ay mamamatay ang lahat ng makikita ni Ocaron. Nang maglaon ay ikinwento ni Momo ang lahat kay Ocaron at Seiko, at sa pagsapit ng dilim ay nagsuot ng damit pang ritual sina Momo at Ocaron bilang paghahanda. Ngunit habang nasa tren ay nagpalit si Momo ng normal na damit, dahil wala raw siyang pakialam sa proteksyon basta maganda ang itsura niya. Pagdating nila sa abandonadong tunnel, sinabi ni Momo na baka mas mabuting doon na lang nilalabanan si Turbo Lola. Ngunit sa pagsabi niya nito ay biglang lumitaw ang dambuhalang ulo na humarang sa daan, kaya't nataranta si Momo at pinaalalahanan siya ni Ocaron na huwag magpadala at pakawalan ang sumpa sa kanyang katawan para makapag-transform siya. Agad naman itong ginawa ni Momo, at naging isang tamad at walang gana pero naging makapangyarihan si Ocaron, na dahan-dahang lumapit sa dambuhalang ulo para wasakin ito. Ngunit bigla na lang nawala ang kapangyarihan ni Ocaron, kaya siya ay nataranta at sinabihan si Momo na ayusin ang trabaho niya. Mas nag-aalala si Momo dahil hindi na niya makita ang sumpa sa katawan ni Ocaron, at biglang nagsalita si Turbo Lola at sinabing ibinalik na niya ang pototoy ni Ocaron, matapos niyang mapagtanto na ginagamit lang siya ng dalawa dahil sa kapangyarihan niya. Dahil doon,
hindi na siya apektado ng kanyang sumpa at sabay silang inatake ng dalawang dambuhalang halimaw, at habang muntik na silang kainin, naalala ni Momo ang payo ng kanyang lola na asarin si Turbo Lola tungkol sa bilis nito dahil madali itong mainis. Bigla siyang sumigaw at tinanong si Turbo Lola kung natatakot ba itong matalo sa isang karera, kaya't pinili na lang nitong patayin sila gamit ang kanyang lakas. Nang asarin niya ito na hindi siya karapat-dapat sa pangalang Turbo Lola, biglang lumitaw si Turbo Lola sa normal niyang anyo at tinanggap ang hamon, sabay tanong kung ano ang patakaran. Sinabi ni Momo na ang kanilang laro ay habulan, at mananalo lang si Turbo Lola kung mahuhuli niya sila, pero dapat magbilang muna siya ng 10 minuto. Pumayag si Turbo Lola at nagsimulang magbilang, kaya't dali-daling tumakbo sina Okaron at Momo, ngunit nandaya ang matanda dahil natapos ang pagbibilang ng 10 minuto sa loob lang ng 20 segundo at agad silang hinabol. Agad na nahuli si Momo at ikinulong sa isang maselang kulungan, at nang sinubukan siyang iligtas ni Okaron, nilapitan siya ni Turbo Lola at sinabing siya naman ang bibilangan ng 10 minuto. Kinwestiyon ito ni Okaron at sinabing nandaya ang matanda, pero iminungkahi ni Turbo Lola na hindi naman sinabi ni Momo kung paano magbilang ng 10 minuto. Wala siyang sinayang na oras, natapos agad ang pagbibilang at bago pa makakilos si Okaron ay sinunggaban na siya ni Turbo Lola. Sa huling sandali, bigla siyang kinagat ni Okaron ng buong lakas at hindi makawala si Turbo Lola dahil sa suot ni Okaron na damit pang ritual, kaya naisip niyang sakupin muna ang katawan ni Okaron bago ito tanggalin. Pagkatapos ay nagpa siya ang matanda na kainin si Momo at tapusin ang laban, pero bigla siyang hindi makagalaw. Nang pumasok siya sa katawan ni Okaron, naramdaman ni Momo ang kanyang presensya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para talunin si Turbo Lola. Gumanti ng atake ang matanda, pero kahit hindi na makagalaw si Momo ay nagawa niyang mapigilan ang kapangyarihan nito, kaya't nang sumugod ang katawan ni Okaron ay hindi tumama ang kanyang atake sa huling segundo. Natuwa sila dahil napaliit nila si Turbo Lola sa anyo ng isang ahas, pero biglang lumitaw ang tunay na masamang espiritu ng tunnel at inatake sila, humihiling na ibalik sa kanya ang lupaypay na matanda. Pagkatapos ay tumakbo sila palabas sa gumuguhong tunnel, pero sinundan sila ng masamang espiritu sa gilid ng kalsada. Bigla itong nagwala palabas sa anyo ng higanteng alimango, ngunit buti na lang ay tanga rin ito kaya nakatakas sila, habang gustong mag-transform ni Okaron kaya humingi siya ng tulong kay Momo. Sa mga sandaling ito ay nahirapan siya dahil nasa loob ng katawan ni Okaron ang totoong anyo ni Turbo Lola, ngunit sa wakas ay nagawa ni Momo na kontrolin ang kapangyarihan nito, at nakapag-transform si Okaron na eksakto sa oras bago sila maabot ng higanteng alimango. Tumakbo sila ng mabilis na parang kidlat, pero hindi nagawang lumiko ni Okaron kaya tumalon siya sa bangin. Habang nahuhulog sila, sinigawan siya ni Momo sa kanyang tenga na malapit na silang bumagsak, kaya't ginamit niya ang buong lakas niya at pinaikot ang kanyang mga paa na parang elisi ng helicopter. Nagawang pabagali ni Okaron ang kanilang pagbagsak at ligtas silang lumapag sa lupa, pero biglang tumalon sa kanila ang dambuhalang alimango. Naitapon si Momo sa ere, at nagulat siya nang makita ang maraming mukha sa likod ng halimaw kaya't sumakay siya sa likod ni Okaron habang mabilis itong tumatakbo sa bayan. Pinagkakaguluhan sila ng mga tao dahil akala nila ay naglalaro lang sila, ngunit napagtanto ni Momo na si Okaron at ang espiritu ay hindi nakikita ng iba. Sinabi ni Okaron na hindi niya dapat alalahanin ang maliliit na bagay dahil malapit na siyang maubusan ng lakas, at may naisip na plano si Momo at pinadiretso siya sa isang hot spring. Nang sumalpok ang alimango sa gusali habang hinahabol ang dalawa, agad itong binuhusan ni Momo ng mainit na tubig, dahil sa tingin niya ay maluluto ito at magiging ligtas na sila. Sa hindi inaasahang paraan ay gumana ang kanyang plano at muli silang tumakbo palayo, at biglang may malaking grupo ng mga tao ang paparating, at nang papalapit na ay nakita nila ang mga zombie na kontrolado ng masasamang espiritu. Napilitan silang tumakbo sa kabilang direksyon kaya tumawa si Turbo Lola, sinabing humingi siya ng tulong mula sa mga bangkay sa sementeryo para pigilan silang makaalis, at napalibutan sila mula sa lahat ng direksyon at bumalik pa ang alimango. Ipinahayag ni Momo kay Okaron na ilabas na ang kanyang natitirang lakas, pero sagot niya na hindi pa rin sila makakaalis sa lungsod, at sinabi ni Momo na magtiwala siya sa kanya at nagbago ang kanyang anyo sa kanyang superhuman form. Sinabi ni Turbo Lola na panalo na siya dahil isang beses na lang makakagamit si Okaron ng kanyang kapangyarihan, nauna na niyang ginamit ang isa sa helicopter move. Sumakay si Momo sa likod ni Okaron habang tumatakbo ito, at ginamit ni Momo ang kapangyarihan niya para linisin ang daan at parang si Spider-Man na tumalon sa mga gusali. Nakatawid sila sa hukbo ng mga zombie,
pero hinarang pa rin sila ng alimango, kaya't binato ito ni Momo ng sasakyan sa katinakbuhan ni Ocaron at tumalon papunta sa kabilang gusali. Inayos ni Momo ang kanilang direksyon gamit ang poste at nakita nila ang tren na papalabas ng lungsod. Nang bumalik si Ocaron sa normal na anyo, ginamit ni Momo ang kapangyarihan niya bilang pakpak para pabagalin ang pagbagsak nila, at nilagyan ng enerhiya ang dulo ng tren para matulungan si Ocaron na muling mag-transform. Nang lumapag sila sa lupa, nawalan ng malay si Ocaron dahil sa sobrang pagod, at halos wala na ring lakas si Momo. Sinubukan niyang gisingin ito, pero laking gulat niya nang mapansin niya na naiwan si Turbo Lola sa kanilang pagbagsak, at paglingon niya ay nasa harap na nila ang matanda kasama ang hukbo ng mga bangkay, at nakipagsanib ito sa dambuhalang alimango para kainin sila. Tinukso sila nito at tinanong kung gusto nila ang makipaghabulan at ilang segundo ang gusto nilang bilangin sa ganitong sitwasyon. Biglang sumagot si Momo na 1 segundo lang ang kailangan niya para makatakas sa isang pangit na kagaya niya. Pagdaan ng tren sa ibabaw nila, ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan para sumakay rito at makatakas, ngunit hinabol siya ni Turbo Lola at nakasakay rin sa tren, sinabing wala na siyang matatakbuhan. Ngunit sinabi ni Momo na siya ang wala ng matatakasan, sabay hawak sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan habang papalapit na ang tren sa hangganan ng lungsod kung saan naghihintay si Seiko para tapusin ang laban. Nagpupumigla si Turbo Lola upang maabot niya si Momo, ngunit dumaan na ang tren sa hangganan ng syudad at pumasok sa harang na ginawa ni Seiko. Dahil dito ay nasunog si Turbo Lola at ang espiritong alimango, at pinalaya ang mga espiritong nakakulong sa kanila habang unti-unting naging abo ang kanilang mga katawan. Nang huminto ang tren sa huling estasyon, hinila ni Momo si Ocaron palabas ng tren habang unti-unti itong nagkamalay, pero halatang nasa gitna pa rin siya ng labanan sa kanyang isipan. Dumating si Seiko upang salubungin sila, at nagtungo sila sa lagusan kung saan sila nagbigay galang sa mga taong napatay doon, na naging sanhi ng paglikha ng masasamang espiritu. Ikinwento ni Seiko na matagal na silang mga espiritista na nakasubaybay kay Turbo Lola, at palagi raw itong lumilitaw sa mga lugar kung saan may kaluluwa ng mga babae na dumaranas ng matinding pagdurusa. Ayon sa kanya, marahil ay gusto lang tumulong ni Turbo Lola sa mga ito, ngunit ipinaliwanag din niya na kung nais ng mga tao at multo na mamuhay ng mapayapa, hindi dapat sila nakikialam sa mundo ng isa't isa. Pagkatapos doon ay bumalik sila sa bahay ni Seiko, kung saan nag-aagawan sina Momo at Seiko sa laman ng alimango, habang si Ocaron naman ay hindi makakain dahil sa lahat ng naranasan niya. Sa kalaunan ay naghanda na si Ocaron na umuwi, ngunit bago siya umalis ay sinabi ni Momo na magkikita sila ulit, at doon napagtanto niya na may kaibigan na siya ngayon. Kinabukasan, nagtago si Ocaron sa likod ng poste habang pinapalakas ang kanyang loob na batiin si Momo, ngunit pagdating niya sa gate ng paaralan, nakita niya si Momo na naghihintay sa kanya kaya't bigla siyang kinabahan. Iniisip niya na baka hindi siya ang hinihintay nito kaya't nagpakaastig siya at nagkukunwari na hindi siya nito nakita, ngunit bumangga sa kanya si Momo at sinabing late na siya. Nagsalita si Momo tungkol sa mga alien na nangidnap sa kanya, habang tahimik lang si Ocaron at nakikinig, hindi pa rin makapaniwala na may babaeng nakikipag-usap sa kanya. Pagdating sa loob ng paaralan, muli siyang pinagtripan ng kanyang mga kaklase, pero pinatawad niya sila dahil maganda ang mood niya ngayon. Sa kabilang banda ay nananatiling nakatulala si Momo, na kahit na iharap ang liwanag ng salamin ng kaibigan niya, wala siyang reaksyon. Nag-aalala sila dahil hindi siya nagre-reply sa mga text nila at hindi rin siya pumasok kahapon, kaya't iniisip nila na baka nagkabalikan sila ng bastos niyang ex at iniwan siya ulit, kaya siya ngayon ay malungkot. Napabuntong hininga si Momo at humiga sa kanyang desk, at akala ng mga kaibigan niya ay iiyak na siya, pero ang totoo ay pinipigilan lang niya ang kanyang sarili na magkwento tungkol sa mga alien kay Ocaron. Ngunit ganoon din si Ocaron, pinagbibintangan ang kanyang sarili na isang duwag dahil hindi man lang niya nakausap si Momo kaninang umaga. Pagdating ng kanilang lunch break, sabay silang nagtangkang puntahan ang classroom ng isa't isa, dahil magkatabi lang naman ang mga silid nila, pero dahil sa dami ng tao ay hindi sila nagkita. Dahil doon ay sinubukan nilang magpunta sa kantin at sa lugar kung saan may namimigay ng merienda, ngunit hindi pa rin sila nagtagpo. Pareho silang nakaupo sa magkabilang dulo ng isang koridor, nagkakaisang iniisip na baka hindi talaga maayos ang pagkakaibigan nila. Ngayon ay iniisip ni Ocaron na baka napagtanto ni Momo na isa siyang boring na tao, habang si Momo naman ay iniisip na baka naiirita na sa kanya si Ocaron dahil masyado siyang maingay at mabilis kumilos. Pauwi na sana sila sa kani-kanilang klase na parehong nakayuko sa hiya at pagkadismaya,
ngunit bigla silang nagsalpukan sa gitna ng koridor, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay naghalikan sila ng ilang sandali. Pareho silang nataranta, pero doon din nila napagtanto na matagal na pala silang naghahanap sa isa't isa, habang iniisip ng dalawa na iniiwasan nila ang bawat isa. Naging sobrang awkward ang sitwasyon kaya't agad na sinubukan ni Momo na ibahin ang usapan, pero biglang nagsalita ang mga kaibigan niya na pala'y nanonood sa kanila mula pa kanina. Tinanong ng isa si Momo kung siya ba ang bago niyang nobyo dahil nakita niyang naghalikan sila. Ngunit nagpanik si Momo at biglang sumigaw, sinabi na hindi niya hahalikan ang isang lampa na may 4 na mata, at sumagot naman si Ocaron na hindi rin siya magpapahalik sa isang babae na may masamang ugali. Nagkainitan sila at nagsigawan, sabay sabing ayaw na nilang magkita pa, ngunit pagbalik sa kani-kanilang klase ay kinikilig pa rin ang mga kaibigan ni Momo dahil kitang-kita nilang bagay ang dalawa. Kasabay nito, nagpunta sa banyo si Ocaron para mag-ayos ng kanyang sarili, ngunit pagbaba niya sa kanyang pantalon ay napansin niya na may kakaiba sa pototoy niya. Sa kabilang banda, pinagkakaguluhan si Momo ng mga kaklase niyang babae, at sinabi pa nila na nakita nila na hinalikan niya ang cute na lampa na may 4 na mata. Namula si Momo at sinabi na hindi iyon totoo at aksidente lang ang lahat, ngunit bigla namang dumating si Ocaron na pinapawisan at hingal na hingal. Ipinahayag ni Ocaron na kailangan nilang mag-usap ni Momo, pero tinanggihan siya nito, sabay sabing ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Patuloy siyang tinutokso ng mga babae dahil masyado siyang masungit sa kanyang nobyo, ngunit nagalit si Momo at sinabihan niya ang mga kaibigan niyang tumigil, dahil wala siyang relasyon sa lampa na iyon. Nagtampo si Ocaron at tinanong si Momo kung ikinakahiya ba siya nito na maging kaibigan, at tahimik na umalis bago bumalik sa kanyang classroom. Pagkatapos ng kanilang klase, habang lumabas si Ocaron at iniisip kung galit pa rin sa kanya si Momo, bumangga siya sa isang cute na babae, ngunit humingi ito ng tawad at tinanong si Ocaron kung maayos lang siya. Sa mga sandaling ito ay nagulat si Ocaron dahil maganda ang babae at mabait pa, ngunit nang mas nagiging palakaibigan ang babae ay bumilis ang tibok ng puso niya. Dumating si Momo na nagbabalak na humingi ng tawad, pero nang makita si Ocaron kasama ang babae, nagselos siya at inakala niya na nagsisinungaling lang si Ocaron tungkol sa hindi niya pagkakaroon ng kaibigan. Maya-maya, dumating ang kaibigan ng pink-haired girl at nag-usap sila, hindi nila alam na naririnig sila ni Momo. Pinagtatawanan nila si Ocaron at ibinunyag na tanga siya dahil naniwala siya sa acting ng babae, at sinabi pa nila na nakakatuwa tong mga virgin na nerd, dahil akala nila na kapag mabait ang babae ay may gusto na agad. Galit na galit si Momo kaya ginamit niya ang psychic powers niya para pabagsakin ang isang tabo sa ulo ng babae. Nang mag-alala si Ocaron sa kanya, bigla siyang niyakap ni Momo at masaya niyang sinabi na umuwi na sila habang galit na lumingon ang mga nanlalait sa kanya. Habang naglalakad ay humingi ng tawad si Momo kay Ocaron, inamin ni Momo na hindi siya galit sa kanya, nahihiya lang siya sa halik at hindi siya nahihiya na magkaibigan sila. Napukaw ang damdamin ni Ocaron sa paghingi ng tawad ni Momo, pero bigla niyang naalala na may mas mahalaga siyang gustong pag-usapan. Nang tanungin siya ni Momo kung ano iyon ay sinabi niya na nawawala ang kanyang 2 itlog, kaya't agad siyang dinala ni Momo sa bahay nila, ngunit hindi niya mapigilang tumawa habang ipinaliwanag ni Ocaron ang sitwasyon kay Seiko. Ayon kay Ocaron, nang bumalik na ang kanyang pototoy ay inakala niya na ayos na ang lahat, ngunit hindi niya napansin na nawawala pala ang kanyang mga itlog. Nadismaya si Seiko na huli na niya itong napansin at pumayag si Ocaron na tingnan kung ano ang problema, ngunit nagulat si Ocaron at akala niya ay titingnan siya ni Seiko sa pisikal na paraan, pero sinabi ni Seiko na ang kanyang kaluluwa lang ang kanyang kailangan. Pagkatapos ay naghanda si Seiko ng ritual gamit ang batya ng tubig, kung saan isinasawsaw ni Ocaron ang kanyang mga paa, habang hinahawakan ni Momo ang isang manika at tiningnan siya sa isang salamin. Bigla siyang hinampas ni Seiko gamit ang pamaypay habang pinapapikit siya, ngunit nagulat si Ocaron dahil hindi iyon ang inaasahan niya. Sa ikalawang hampas ay nakita ni Momo na gumalaw ang aura sa loob ng katawan ni Ocaron, ngunit sa palagay ni Seiko ay hindi iyon si Ocaron, dahil malakas ang kutob niya na may ibang nilalang na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Dahil doon ay sinabihan niya si Momo na hilahin ito palabas sa susunod na hampas, at nang hinampas niya muli si Ocaron ay hinila ni Momo ang espiritu pero dumulas ito at nawala. Kinabahan si Momo pero itinuro ni Seiko ang isang manika, at unti-unting nasunog ang papel na mayroong nakasulat na sumpa at natrap sa manika ang espiritu. Sa ilang sandali ay biglang tumakbo ang manika pero naramdaman ni Momo ang aura nito,
kaya't nahuli niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan, at pagbukas ng pinto ay nakita nilang nagwawala ito sa sahig at nagmumura. Doon nila nalaman na si Torbulola pala ang espiritu, kaya't nagulat sina Momo at Ocaron dahil akala nila ay natalo na ito noon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Torbulola na bago pa siya tuluyang masunog sa harang, lumabas siya sa katawan at sumanib kay Ocaron bilang isang espiritu. Naghihintay lang siya na makakuha muli ng espiritual na lakas para makalaya, ngunit nagbabanta si Ocaron na ibalik ang kanyang mga itlog o gagamitin niya ang sumpa. Tumawa lang si Torbulola at sinabi na kung papatayin siya ay hindi niya maibabalik ang mga iyon, maliban na lang kung papatayin ni Ocaron sina Momo at Seiko. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nagalit si Ocaron at bigla siyang nag-transform sa pagiging demonyo, ngunit nagulat ang lahat dahil nagtataka sila kung paano siya nakapag-transform kung wala na si Torbulola sa kanyang katawan. Napagtanto ni Seiko na tanging espiritu lang ni Torbulola ang naitaboy noong hinampas niya ito gamit ang kanyang pamaypay, at nasa loob pa rin ng katawan ni Ocaron ang kapangyarihan ni Torbulola. Sa pagkakataong ito ay sila na ngayon ang panalo sa laban, dahil si Seiko lang ang may alam kung paano ilipat ang espiritu ni Torbulola sa ibang sisidlan maliban sa manika. Dahil doon ay nangamba si Torbulola at nagtangkang tumakas, pero sinimulan siyang habulin ni Seiko at hinampas ng sunod-sunod, at kasabay nito ay bumalik sa normal si Ocaron habang hinahabol ni Seiko si Torbulola at patuloy siyang binubugbog. Nag-alok ng isang kasunduan si Momo at sinabi sa matandang multo na wala talaga siyang galit dito, dahil nauunawaan daw niya ang pinanggalingan nito, lalo na't naaawa siya sa mga babaeng naging biktima noon. Bilang kapalit ay handa siyang ibalik ang kapangyarihan ni Torbulola basta't ibalik lang nito ang 2 itlog ni Ocaron, kaya't agad na pumayag si Torbulola, ngunit ipinaliwanag niya na wala na sa kanya ang mga itlog ni Ocaron dahil nahulog niya ang mga ito sa kung saan. Sa ilang sandali ay dinala niya sila sa isang parke at sinabi na natabunan ng kanyang espiritual na enerhiya ang mga ito, kaya't nagmukha itong gintong bola na may 2 pulgadang lapad. Agad na naghanap si Ocaron at Momo, at nang hindi nila ito makita ay nagbiro pa si Momo na baka hindi nila talaga mahanap ang ganoong kaliit na bagay. Habang nagpapahinga si Torbulola, sinabi nito na baka may iba ng espiritu o halimaw na ang nakakuha ng mga iyon, at ipinaliwanag niya na ang mga itlog ni Ocaron ay puno ng life energy, kaya gustong-gusto itong kolektahin ng mga espiritu dahil sa paniniwalang makakabalik sila sa pagiging tao kapag marami silang naipon. Dahil sa kanilang narinig ay kinabahan si Momo at humingi ng tulong, at nang sabihin ni Torbulola na problema niyo na yan ay nagalit sina Momo at Ocaron at sinimulang apakan si Torbulola. Kinabukasan, nang pumasok si Ocaron sa klase ay agad siyang kinulit ng ilang kaklase kung nililigawan ba niya si Momo. Ngunit nang tumanggi si Ocaron ay sinabi ng mga ito na ipakilala na lang sila dahil sobrang hot daw ni Momo. Doon lang napagtanto ni Ocaron na maganda si Momo, at masyado lang siyang natuwa na may naging kaibigan siya kaya hindi niya ito napansin noon. Dahil doon ay bigla niyang sinuntok ang kanyang sarili para tanggalin ang kanyang maruruming iniisip, pero bigla ring nagsalita ang isa sa mga lalaki, sinabing nabalitaan niya na pinapatulan daw ni Momo ang kahit sino. Uminit ang ulo ni Ocaron at nagsimulang lumabas ang kapangyarihan ng matanda mula sa katawan niya, at hinawakan niya sa damit ang lalaki habang nag-transform at sinabing tigilan ang pagkalat ng tsismis. Napaluhod ang lalaki sa sobrang lakas ng kapangyarihan, at agad namang humingi ng tawad si Ocaron nang bumalik siya sa normal, ngunit nagtataka ang kanyang mga kaklase dahil wala naman silang nakitang pagbabago kay Ocaron. Nang bumalik siya sa kanyang upuan habang kinakabahan, biglang lumabas si Torbulola mula sa bag niya at tinatanong nito kung nag-e-enjoy ba siya sa kanyang kapangyarihan. Sa gulat ni Ocaron ay kinuha niya ang bag at tumakbo palabas ng classroom, at pagdating nila sa tahimik na lugar ay tinanong niya si Torbulola kung bakit ito nakalabas sa bahay ni Momo. Sagot ni Torbulola, pinayagan daw siya ni Seiko na gumala dahil wala naman siyang ibang magagawa sa kanyang anyo bilang pusa. Sinabi rin niya na baka nagkaproblema si Ocaron dahil sa kanyang kapangyarihan, kaya inalok niya na bumalik sa katawan ni Ocaron para dalhin ang kapangyarihan at lumayo. Gayunpaman ay hindi nakinig si Ocaron at pinilit siyang ibalik sa bag, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang boses at kinabahan, pero sa kabutihang palad ay si Momo lang pala iyon. Nang sinubukan niyang ipaliwanag ang tungkol kay Torbulola ay pinagalitan niya si Ocaron, ngunit nahulog ang bag at napatingin si Ocaron kay Momo. Ngunit lalo siyang nahiya nang mapagtanto niya na maganda talaga si Momo. Sa sandaling ito ay tumakbo siya palayo, pero hindi siya naabutan ni Momo at dahil dito ay sumama ang loob ng dalaga. Tinanong si Momo ng kanyang mga kaibigan kung nag-away ba sila ng kanyang nobyo, ngunit mariin niyang sinabi na hindi niya nobyo si Ocaron.
Gayunpaman, isa sa mga kaibigan niya ang nagsabi na mabait si Ocaron, dahil nabalitaan niya na ipinagtanggol siya nito laban sa mga kaklase niya na nanlalait at tinatawag siyang malandi. Dahil doon ay lalong nalilito si Momo kung bakit iniiwasan siya ngayon ni Ocaron. Sa kabilang banda, ang pinagmulan ng chismis ay si Aira, ang pink-haired na babae na mayabang dahil akala niya ay siya ang dahilan kung bakit pumapasok ang lahat ng mga lalaki sa eskwela. Ngunit noong araw na nabagsakan siya ng batsa at inagaw pa ni Momo si Ocaron sa kanya, napahiya siya kaya't gusto niyang gumanti at nagpakalat ng chismis na si Momo ay isang malanding babae. Gayunpaman, hindi lang pala ito dahil sa inggit dahil nakita ni Aira ang kapangyarihan ni Momo noong araw na iyon, at kumbinsido siya na si Momo ay isang demonyo at siya ang piniling bayani na pipigil dito. Ngayon ay malakas ang kutob niya na tama siya dahil sa isang gintong bola na nahulog mula sa kung saan, dahil sa tingin niya ay isa itong senyales mula sa langit. Sa katunayan, ito ay isa sa mga nawawalang itlog ni Ocaron mula noong naglaban sila ni Torbulola sa tren, at ang isa sa mga bolang ito ay tumama sa ulo ni Aira, at mula noon ay nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga espiritu. Mula noon, palagi na niyang nilalagay sa bulsa ang kaliwang itlog ni Ocaron, at madalas niya itong hinihimas dahil hindi niya alam kung ano talaga ang bagay na ito. Bigla namang dumating ang mga kaibigan ni Aira, dala ang mga ipinapakuha niyang gamit tulad ng isang lumang krus at libro na pampalayas ng masamang espiritu. Plano niyang palayasin si Momo na inaakalang demonyo gamit ang mga ito, habang ang mga kaibigan niya ay nagsisimula ng magsisi sa pagsama sa kanya. May nakita raw siyang babae na may pulang damit sa gitna ng paaralan, pero hindi ito makita ng mga kasama niya kaya't lalong pinatibay ang paniniwala niya na masamang espiritu ito. Pagkatapos ay nagtago siya sa likod ng pader, pero nang dumaan ang dalawang lalaki ay bigla siyang umaking na isang inosente. Sa ilang sandali, inutusan niya ang mga kaibigan niya na tapusin nila ang kanilang misyon pagkatapos ng kanilang klase, ngunit sa hindi inaasahan ay nakita ni Torbulola ang lahat ng kanilang ginagawa. Sa kabilang banda ay sabay na kumakain sina Momo at Ocaron, ngunit hindi pa rin makatingin ng diretso si Ocaron kay Momo, at habang naroon din si Torbulola ay nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo ni Momo, pero agad naman silang pinigilan ni Ocaron. Sinabi ni Torbulola na may nakahanap na raw ng isa sa mga gintong bola, at maaaring dahil dito ay nagising ang kapangyarihan ng babae kaya't ngayon ay nakakakita na siya ng mga espiritu. Gayunpaman, ito ay mas naging delikado dahil nakikita niya ang mga espiritu at maaari rin siyang makita ng mga ito, kaya't nag-aalala si Momo sa babaeng iyon at sinabi ni Torbulola na ipapakilala niya ang babae pagkatapos ng klase. Makalipas ang ilang oras ay magkasama silang dalawa upang hanapin ang babae, ngunit biglang lumapit si Aira at hiniling na makausap ng pribado si Momo. Dahil mukhang seryoso ito, agad na pumayag si Momo at sinabi kay Ocaron na hintayin siya. Ngunit nang makaalis sila ay saka lang isiniwalat ni Torbulola na si Aira ang babaeng tinutukoy niya. Dinala ni Aira si Momo sa isang abandonadong bodega kung saan nakahanda ang mga kaibigan niya upang hulihin si Momo. Sa sandaling ito, iginapos nila si Momo at pinatumba at inuupuan ni Aira habang sinusubukan niya na i-exercise siya gamit ang kanyang lumang krus. Ngunit noon ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan para itapon ang mga kaibigan ni Aira sa basurahan, at dahil dito ay lalong naniwala si Aira na siya nga ay isang demonyo. Ngunit dahil hindi gumagana ang ginawa niya, inilabas niya ang gintong bola at idiniin ito sa mukha ni Momo, sabay sabing iyon daw ang banal na sandata na tutulong sa kanya para iligtas ang mundo. Sinubukang sabihin ni Momo na ang bagay na idiniin niya sa kanyang mukha ay isa sa mga itlog ni Ocaron, pero hindi siya pinaniniwalaan ni Aira. Kasabay nito ay biglang dumating si Ocaron, tumatakbo at sinabing hindi si Aira ang kalaban, kundi mayroong isang nilalang na gustong umatake sa kanya. Pagkasabi niya nito ay may isang masamang espiritu ang biglang sumunggab at dinala si Aira palayo, at ipinakilala ng espiritu ang sarili bilang yumaong ina ni Aira, at sinabing matagal na niya itong binabantayan. Ngayong kaya na siyang makita ni Aira ay gusto raw niya na manatili sa tabi niya habang buhay, subalit nagbago ng anyo si Ocaron upang iligtas si Aira, ngunit mas mabilis ang espiritu at agad siyang nahuli. Ngayon ay nilamon siya nito at sinubukan siyang pigilan ni Momo, ngunit hindi niya magamit ang buong lakas niya dahil nakatali ang kanyang mga kamay. Tinapon siya ng espiritu at tuluyang nilunok si Ocaron, pagkatapos ay humarap ito kay Aira at sinabi na 10 taon na siyang naghihintay sa kanya, mula noong aksidenteng makita siya nito noong bata pa siya. Ngunit patuloy na nalilito si Aira sa mga nangyayari kaya't nagtanong siya kung kasama ba ni Momo ang espiritu. Biglang lumabas si Momo mula sa gumuhong pader at sinabing ibalik ng espiritu si Ocaron,
at dito napagtanto ni Ira na wala palang kaugnayan ang espiritu kay Ocaron, kaya't iminungkahi niya na magtulungan sila para labanan ito. Ayaw sanang makipagtulungan ni Momo, pero biglang lumabas si Turbo Lola mula sa mga guho habang dala ang cellphone na ninakaw niya sa kaibigan ni Momo. Naghagilap siya ng impormasyon tungkol sa espiritu, at nalaman niya na isa pala itong baguhan na tinatawag na Acrobatic Silky. Nang tinawag ni Ira na halimaw si Silky at sinabi na kaya niya itong talunin ay nagalit si Silky at kinain niya si Ira, at sinisisi si Momo sa pagkontrol daw sa isipan ng anak niya. Pinaikot ni Silky ang buhok niya at hinuli si Momo, at habang tumangging tumulong si Turbo Lola ay humingi si Silky ng tawad, pero sinagot siya nito na mukhang tae kaya't mas lalong nagalit ang espiritu at hinampas niya si Momo sa mga pader at ibinalibag ito sa lupa. Habang wala nang magawa si Momo ay lumapit si Silky at sinakal siya, tinakpan ang kanyang mata habang ibinulong na tanging ang pagtawag sa kanya ng mama ang tanging daan upang makalaya siya. Ngunit patuloy siyang tinawag ni Momo na walang kwentang nilalang, kaya't galit na galit si Silky at nilamon din siya. Habang umiiyak si Silky at tinawag ang kanyang anak, lumapit si Turbo Lola at sinabi na dapat niyang iluwa ang mga bata kung gusto pa niyang mabuhay. Gayunpaman, tinawanan siya ni Silky at tinanong kung ano ang magagawa niya sa itsura niya ngayon, at sinagot naman siya ni Turbo Lola na ang magbigay ng matinong payo para sa kanyang mga ginawa. Sa ilang sandali ay biglang nasunog si Silky, at nalaman nila na nilamon din niya ang buhok niya kasama si Momo, at ang krus na hawak ni Ira ay hindi pala krus kundi isang lighter. Ginamit ito ni Momo para sindihan ang buhok at sunugin si Silky, kaya't napilitan itong iluwasin na Ocaron, Momo at Ira, habang sinusubukan niyang alisin ang nasusunog na buhok sa kanyang tiyan. Habang nasusunog ay naalala ni Silky ang panahon noong tao pa siya at nawawala ang anak niya, at paulit-ulit siyang tumatakbo sa syudad para hanapin ito. Dahil sa kanyang alaala ay lalo niyang pinaniniwalaan ang ideyang kukunin ulit sa kanya si Ira, kaya't lalo siyang nagalit at isinumpa sina Ocaron at Momo, saka inihagi sa kanila ang mga bakal na poste gamit ang kanyang buhok. Ngunit nakatakas sila sa masikip na espasyo ng bodega, at nang sinabi ni Momo kay Ocaron na may plano siya, biglang dumating si Silky at tinamaan si Momo gamit ang buhok nito bago tumuon ang kanyang atensyon kay Ocaron. Pagkatapos ay inatake siya ni Silky, ngunit dahil sa kanyang pagbabagong anyo ay naiwasan ni Ocaron ang mga atake habang binubuhat niya si Ira. Ginamit ni Silky ang mga poste ng bodega at dahil sa kanyang bilis ay nagawa niyang makalapit, at tinadyakan niya si Ocaron hanggang sa tumilapon. Nang mawalan ng malay si Ira at wala ng kalaban-laban, lumapit si Silky sa kanya at tinanggap na hindi na siya tatawaging mama, ngunit gusto pa rin niyang makasama ang bata magpakailanman sa paraan na kainin ito. Habang papalapit si Silky, bigla siyang huminto at hindi niya alam kung bakit hindi siya makagalaw, hanggang lumabas si Momo at ipinaliwanag na bumaliktad laban sa kanya ang kanyang sariling kapangyarihan. Kayang itali ni Silky ang kahit ano gamit ang kanyang buhok, ngunit kapag nahawakan na niya ito ay hindi na niya ito mabibitawan, at dahil dito ay naipit siya at agad na dumating si Ocaron para tulungan si Momo. Sinimulan ni Silky na wasakin ang mga bakal para makawala, ngunit hinawakan ni Momo ang kanyang mga binti gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, inutusan niya si Ocaron na ibigay ang buong lakas at palayasin ang espiritu, ngunit aminado si Ocaron na hindi niya alam kung paano iyon gagawin maliban na lang kung nasa bingit siya ng kamatayan. Sinabi ni Momo na ihanda niya ang pinakamalakas na sipa kay Silky, ngunit habang nagtatalo sila, napunit ni Silky ang kanyang buhok at umatake. Agad na sinipa ni Momo si Ocaron para mailigtas siya, at muli siyang sinabihan na kumilos agad. Nang inatake ni Silky ang depensa ni Momo ay mabilis na ginamit ni Ocaron ang kapangyarihan niya at sumugod, at nang tinamaan si Silky ng malakas na headbutt ay tumagos ito sa pader at tumilapon sa kabilang gusali at nawalan ng malay. Dahil doon ay napahanga sa kanya si Momo, ngunit nang wala ng lakas si Ocaron ay sinipa siya ni Turbo Lola dahil isang beses lang niya nagamit ang kapangyarihan nito. Sa ilang sandali, tinanong ni Momo kung kailangan ba nilang tawagin ang kanyang sexing lola para palayasin ang espiritu, ngunit sinabi ni Turbo Lola na hindi na kailangan dahil tinamaan na si Silky ng isa sa kanyang atake at mawawalan ito ng lakas pansamantala. Ibinunyag din niya na hawak ni Ira ang gintong bola at pumunta para kunin ito, habang iniisip ni Momo kung ano nga ba ang koneksyon ng bata kay Silky. Hindi nagtagal, nahanap ni Turbo Lola ang gintong bola ni Ocaron, ngunit habang tuwang-tuwa ito ay sinabi niya na patay na si Ira. Dahil doon ay nagulat si Ocaron at Momo, at nang tinignan nila ay hindi na nga ito humihinga,
at ipinaliwanag ni Torbulola na mabilis siyang namatay dahil kinain siya ng espiritu at mahina na ito. Pinagalitan siya ni Momo at inutusan na tawagan ang ambulansya, habang sinusubukan niyang buhayin muli ang puso ni Aira gamit ang kanyang kapangyarihan, at binigyan ng oxygen ni Ocaron ang dalaga. Sa kabila ng lahat ay hindi ito gumana, at nang biglang nagising si Silky ay lalaban sana si Ocaron, ngunit sinabi ng espiritu na gusto niyang tumulong para buhayin si Aira. Ngayon ay hiniling niya kay Momo na kunin ang kanyang aura at ibigay sa bata, dahil iyon ang magbibigay ng lakas para siya ay muling mabuhay. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala si Momo kay Silky at sinabing tiyak na susubukan nito na kainin silang muli. Para patunayan na wala siyang masamang binabalak, pinunit ni Silky ang sariling bibig upang hindi na siya muling makakain ng tao at nabigla si Momo sa kanyang ginawa. Sa kabila nito, sinabi ni Torbulola na tanging si Silky lamang ang makakaligtas sa buhay ni Aira, ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin naniniwala si Momo, kaya't inutusan niya si Ocaron na mag-transform at magbantay kung sakaling may masama itong gagawin. Pagkatapos ay kinuha ni Momo ang aura ni Aira at Silky, na nagsilbing tulay sa pagitan ng dalawa, at habang unti-unting nawawala ang kanyang aura ay bumalik ang alaala ni Silky sa kanyang buhay noon. Isa siyang single mother na kumakayod sa iba't ibang uri ng trabaho upang mapalaki ang kanyang anak, at minsan pa ay napilitan siyang magtrabaho bilang isang bayaran para may maipambili ng pagkain. Ang kanyang tanging anak lamang ang nagbibigay saya sa kanya at masaya silang magkasama, ngunit sa mismong gabi ng kaarawan ng kanyang anak, may dalawang lalaking magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay. Binugbog siya at dinukot ang kanyang anak, at sinubukan niya itong hanapin sa buong lungsod ngunit sa huli ay bumagsak siya sa kalsada at doon na siya namatay. Pagkatapos siya maging espiritu, unti-unting nawala sa kanya ang alaala ng kanyang anak, ngunit makalipas ang isang araw, aksidente siyang nahawakan ng batang si Aira na inakala niya na siya ang ina nito na kamamatay lang. Hindi alam ng bata na isa siyang multo, ngunit nang makita ni Silky si Aira ay naalala ni Silky ang anak na nawala sa kanya. Hindi na niya maalala ang mukha nito, kaya't naniwala siyang si Aira ang kanyang anak at nangako na protektahan ang bata kahit maging halimaw pa siya para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang kanyang pagbabalik tanaw nang matapos ni Momo ang paglipat ng kanyang aura kay Aira. Bumagsak si Momo dahil sa sobrang pagkapagod, at akala ni Ocaron ay may masama siyang ginawa kaya't naghanda itong lumaban, ngunit sa mga oras na ito ay pinatigil siya ni Momo, habang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata dahil nakita niya ang mga alaala ni Silky at biglang nagising si Aira. Humingi ng tawad si Silky dahil naging halimaw siya at nagawa niyang masaktan si Aira, kahit na ang totoo ay gusto lang niya itong protektahan. Pagkatapos nito ay unti-unti siyang naglalaho, at ipinaliwanag ni Torbulola na ibinigay ni Silky ang lahat ng kanyang aura kay Aira, dahilan para siya ay mamatay. Dahil may dala pa rin siyang pagsisisi, hindi siya makakatawid sa kabilang buhay, at kapag tuluyan na siyang nawala ay wala ni isa ang makaalala sa kanya. Dahil doon ay nataranta si Momo at nagtanong kung may magagawa pa sila, ngunit sinabi ni Torbulola na walang kahit sino ang makakapagpalaya sa puso ng espiritu. Habang nagiging abo, iniisip ni Silky na sana ay naging mas mabuti siyang ina at sana ay ligtas at masaya ang kanyang anak kung hindi siya ipinanganak dito. Biglang tumakbo si Aira at niyakap siya, tinawag niya itong mama at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito, at doon tuluyang naalala ni Silky ang mukha ng kanyang anak at nagkaroon siya ng kapayapaan para makatawid sa kabilang buhay. Sa ilang sandali ay napaiyak si Aira habang tuluyan na itong nagiging alikabok, at ipinagdarasal ni Aira na matahimik na siyang makatawid at nangako na hinding-hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos ng magulong araw ay nagpunta silang lahat sa bahay ni Momo para kumain, habang si Ocaron naman ay palihim na sinusulyapan sina Momo at Aira, iniisip kung sino sa kanilang dalawa ang mas maganda, at kung saan siya mas may tsansang manligaw. Habang kumakain, biglang tinanong ni Momo si Aira kung galit ba ito sa kanya dahil nahulugan niya ito ng batsa sa ulo. Sinabi ni Momo na hindi naman iyon malaking bagay at ayaw niyang manatili silang magkaaway, kaya handa siyang humingi ng tawad, pero kung hihingi rin si Aira ng tawad kay Ocaron dahil sa pang-aasar niya rito. Patuloy lang na kumakain si Aira at sinabi niya na sigurado siyang demonyo si Momo, at iyon ang totoong dahilan kung bakit niya ito itinuturing na kaaway, ngunit mas naging agresibong kumain si Momo at sinabihan si Aira na tanga siya dahil mali ang lahat ng iniisip nito. Pagkatapos ay itinuro ni Aira si Ocaron at tinanong kung hindi ba talaga demonyo si Momo, dahil nagtataka siya kung bakit mukha itong demonyo nang lumaban siya kay Silky. Bukod pa roon,
Ayaw niyang maniwala na ang isang matanda na nananatiling maganda at mukhang bata tulad ni Seiko ay lola ni Momo. Agad namang sumang-ayon si Seiko, at sinabi na totoo nga na demonyo si Momo na lalong nagudyok kay Aira na lahat ng naroon ay demonyo, at si Momo ang kanilang leader na nais wasakin ang mundo. Dahil doon ay naiinis na si Momo kaya't isinubo niya ang maraming noodles at nagsalita na parang isang rapper dahil walang nakakaintindi. Gayunpaman, ginaya rin siya ni Aira at nagsimula silang mag-ikot sa mesa, nag-aasaran gamit ang walang kwentang lengguwahe, habang si Ocaron ay tahimik at abala sa pagkain. Pagkatapos na mabusog, nagpasya si Aira na umalis at binalaan si Momo na matatalo na niya ito sa susunod, at hinikayat pa siya ni Seiko na lalo lang ikinainis ni Momo. Biglang bumalik si Aira at tinanong si Ocaron kung bakit niya ito niligtas ng paulit-ulit kahit isa siyang demonyo, at agad na sumagot si Ocaron na hindi niya kailangan ng dahilan para iligtas ang isang tao. Dahil doon, kinilig sa kanya si Aira at sinabi na naniniwala siya na may pusong tao pa rin si Ocaron at nangangakong ililigtas niya ito mula sa kapangyarihan ni Momo balang araw. Sa loob ng ilang segundo ay umalis siya na may ganoong pahayag, na ikinagulantang ng lahat sa kanyang matinding delusyon, at makalipas ang ilang sandali ay napasubo si Ocaron sa alanganin ng subukan ni Torbulola na ibalik ang kanyang itlog sa dati nitong kinalalagyan. Gayunpaman ay nauwi ito sa laro ng baseball nang kumuha ng bat si Seiko para subukang hampasin ang ibinato ni Torbulola, ngunit sa kabutihang palad para kay Ocaron, nagmintis si Seiko at tumama ng eksakto ang gintong bola sa dapat nitong kinalalagyan, na muling nakakabit sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng magandang balita ay napasigaw si Ocaron sa sakit, patunay na may masakit pa rin sa pagitan ng kanyang mga hita, at sabay na nakaramdam ng ginhawa at pagkahiya. Kinabukasan pagdating sa paaralan, iniisip ni Momo kung saan nila mahahanap ang pangalawang bola, at iminumungkahi niya na pag-usapan ito sa pananghalian, ngunit sinabi ni Ocaron na may kailangan siyang tapusin na mahahalagang bagay. Nagmungkahi si Momo na magpunta sila sa internet cafe pagkatapos ng klase, ngunit gumawa ulit ng dahilan si Ocaron para tumanggi. Sa kalaunan, habang kumakain ng pananghalian kasama ang kanyang mga kaibigan, tinanong nila si Momo kung bakit hindi sila magkasama ni Ocaron. Gayunpaman, nang sumagot siya na mukhang umiiwas sa kanya si Ocaron at may itinatagong bagay na nakakapagtaka, tinukso siya ng mga kaibigan niya kung iniisip ba niya na niloloko siya ni Ocaron, at sa pagkakataong ito ay hindi man lang niya itinanggi na hindi sila magkasintahan. Bigla niyang naalala kung paano naging interesado si Aira kay Ocaron, at nang hindi niya mapigilan ang kanyang pangangamba ay sinabi niya sa mga kaibigan niya na bibili lang siya ng inumin, pero habang papunta roon ay iniisip niya kung tama ba na lapitan niya si Ocaron kahit sinabi nito na abala siya. Nagulat si Momo nang bigla niyang makita si Ocaron na nakapatong sa ibabaw ni Aira sa isang alanganing posisyon, at nabitiwan niya ang kanyang hawak na juice at parang bumulusok ang puso niya sa nakita. Sa nakalipas na ilang minuto bago nangyari iyon, mag-isa lang na nag-eehersisyo si Ocaron upang maging mas malakas para sa mga hamon sa hinaharap, dahil ayaw niyang umasa kay Momo habang buhay. Sa ilang sandali ay lumapit si Aira at nagsimulang magsalita tungkol sa pagiging tao niya at sa pagiging demonyo ni Ocaron, at sinabi niya na hindi sila maaaring magsama. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para mapigilan ang kanyang biglaang naramdamang pag-ibig kay Ocaron, kaya nagpasya siyang umamin dito at dahan-dahang lumapit para halikan si Ocaron, pero nataranta ito kaya hinawakan nito ang kanyang mukha habang itinutulak siya nito palayo. Galit na tinanong ni Ocaron kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi ni Aira na nabasa niya sa isang libro na dapat halikan ang taong pinagsasabihan ng kanyang pag-ibig. Dahil doon ay nabigla si Ocaron at tinanong kung anong klaseng libro iyon, at sinabi ni Aira na isa iyon sa koleksyon ng kanyang tatay na puro malalaswang aklat, kaya't pinayuhan siya ni Ocaron na maghanap ng mas matinong babasahin, at nang nagtangka siyang lumayo ay ayaw siyang pakawalan ni Aira. Nagpupumigla si Ocaron habang sinusubukan siyang halikan ni Aira, sabay sabing unang beses niyang nadarama ito at gagawin niya kung ano ang gusto niya. Sa gitna ng kaguluhan ay natapilok si Ocaron at sabay silang bumagsak, at nang pumikit si Aira at itinaas ang kanyang labi para mahalikan si Ocaron ay doon sila nadatnan ni Momo. Pagkabitaw ng mga juice box ni Momo, napatingin si Ocaron sa kanya at kinabahan, dahil alam niyang iisipin ito ni Momo sa maling paraan. Nang sinubukan niyang magpaliwanag ay tinawag lang siya ni Momo na pinakamasamang tao na nakilala niya, at bumalik siya sa kanyang klase. Sinundan siya ni Ocaron para linawin ang lahat, pero ayaw nang makinig ni Momo at pinagalitan niya si Ocaron dahil sa kanyang pagsisinungaling, at wala nang masabi si Ocaron dahil sa mga pangyayari. Pagkatapos ng lahat,
bumalik si Momo sa kanyang klase na puno ng lungkot at hindi maalis sa kanyang pakiramdam na parang niloko siya, kaya't nawalan siya ng gana at tila nababaliw, dahilan para mag-alala ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, patuloy si Okaron sa pag-eehersisyo sa gitna ng klase habang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagsisinungaling. Plano niyang palakasin ang kanyang sarili ng palihim para magmukhang gwapo ngunit lalo lang siyang napahamak, at bigla niyang napansin na bumahan na ang sahig at wala ng tao sa silid-aralan. Sa sandaling ito ay nagulat siya nang marinig ang sigaw ni Aira na humihingi ng tulong, kaya't agad na tumakbo si Okaron at natagpuan niya ito na natatakot dahil napalibutan na ng kadiliman ang buong paaralan at patuloy na tumataas ang tubig. Sa kabila ng lahat ay sinisisi pa ni Aira si Momo, na lalo lang ikinabahala ni Okaron para sa kalagayan nito, kaya't pumunta siya sa klase ni Momo upang tingnan ito ngunit wala siya roon. Sa kabilang banda, nakakaranas rin si Momo ng parehong sitwasyon, sarado ang buong paaralan at tila walang ibang tao, kaya't nagsimula siyang mag-alala kay Okaron ngunit naiinis pa rin siya kapag naiisip niya ito. Bigla siyang may narinig na papalapit at nakita niya ang isang kamag-anak ng dinosaur monster, kaya't nagtago siya sa likod ng pader at iniisip kung ano iyon at bakit ito nandito. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.